kalungkutan. Pero after ng kalungkutan na yon, yung cocoon magiging butterfly, lilipad-lipad ngayon na masaya-masaya. Hello? Naintindihan nyo ba? So, ganun ang buhay. Mukhang malungkot kayo ba? May kausap ba? Dito yung katabi nyo. Okay. Sabi nyo sa katabi mo, kapatid, bawal ang malungkot. Kaya nga yung awitan natin, even sa worship natin, sa pag-maawit tayo, dapat masaya pa rin ang awit natin. Kung umiiyak man tayo, iyak yan ng kagalakan. Amen ba? Dapat hindi yung iyak ng kalungkutan. Ano? Amen! Palapalaan muna natin ang Panginoon. Okay. So, bago ito, ang ating paksa ay patungkol sa, it's about attitude adjustment about giving. Attitude adjustment about giving. Bakit ito naging paksa natin? Sa totoo, ito yung panahon ng kawalan. Tama ba? Sino nakakaramdam nun? Sino nakakaramdam ng panahon ng kawalan? Sa panahon talaga ng kawalan ngayon. At alam natin na pagka ganitong buwan, talagang may kalamidad, may tinatawag na gawat, alam naman natin talaga yung ganung bagay. At isa sa nakaka-apekto dyan ay walang iba kundi yung ating pagbibigay. Hello? Sa totoo, dapat hindi pinipreach to tinuturo to sa cell. Pero matagal na natin hindi tinuturo ito kasi dapat sa cell tinuturo ito para yung mga cell leader na nagtuturo sa kanilang cell member. Pero minsan, kaya natin pinipreach ito para paalala sa atin. Bakit? Kasi ang pananaw ng iba, yung pagbibigay, ito itong hadlang. Isa itong hadlang, o kaya ito isang pasanin. O kaya isa itong parusa. So, yun ang paningin ng iba. Yung pagbibigay ay isa itong hadlang, isa itong pasanin, isa itong hadlang. Yun ang pagkakaunawa ng iba. No? And then, kaya kinakailangan, maunawaan natin ngayon, na kinakailangan merong mga ilang dapat mabago. Pag sinabing attitude, pag-uugali. May kinakailangan sa pag-uugali natin, may kinakailangan mag-adjust. Adjustment. Ano ba yung adjustment? Sa Tagalog yung adjustment. Sino ba ang mga Filipino major? Adjustment. Yung pag sinabing adjustment, para bang Tagalog din, i-adjust din. Yung parang, parang ahakbang ka ng isang hakbang para maintindihan mo kung ano ibig sabihin. Halimbawa, binata ka. Nung binata ka, kung ano nang ginagawa ko. Pero nung mag-asawa ka, kinakailangan humakbang ka ngayon para maintindihan mo ang responsibilidad ng pagiging may asawa. Kasi yung buhay mo, hindi na katulad ng buhay mo nung binata ka. Hindi na katulad ng buhay nun. Iba ng buhay. Kailangan mag-adjust ka ngayon. Meron kinakailangan na iwanan mo at meron kinakailangan na gawin mo. Naintindihan nyo na ba? So, yun yung adjustment. So, sa ating mga pag-uugali, mahalaga na meron din tayong adjustment patungkol sa pananaw rito. Kasi kapag hindi na bago yung ating isipan, yung tinatawag na paradigm shift, pag hindi na bago yung ating isipan, mananatili tayo doon sa tinatawag na yung pagiging utak mahirap. Naintindihan nyo ba? Mananatili tayo doon sa pagiging utak mahirap. Yung utak mahirap, walang iniisip yan, kundi libre. Libre. Halimbawa, merong medical and dental mission, although dapat ginagawa talaga natin yun. Meron naman talaga siyang panggastos para magpagamot o magpabuga. Pero libre yun. Makakatipid ako, takbo doon. Pero dapat, ang tinutulungan natin, mamaya makikita natin sa ating message, sino naman dapat tulungan. So kaya ang binabakbak natin yung pagiging utak mahirap. Kasi hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo maghirap. Yung tinatawag na ilang mga kaisipan na sinasabi ang ginawa ng Diyos, nilikha niya ang tao, after nilikha ng Diyos ang tao, iniwan na ng Diyos ang tao, bahala na siya. Merong ganong kaisipan. Meron naman kaisipan, ang tao, hindi naman talaga nanggaling muna yun sa isang maliit na butete.
Tapos nung maging butete, lumaki ng konti, naging tuko. Tapos nag-transfer, naging unggoy. Tapos nung maging unggoy, naging urang-utang. Nung maging urang-utang, naging tao. Tingnan niyo yung katabi niyo, kung mukhang urang-utang. Okay. Hindi naman, sabi ko nga doon sa nangyayari ako ng high school. Sabi ng teacher ko sa science, sabi, tayo galing sa unggoy. Sabi ko, sir, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na galing ako sa unggoy. Although may mga nababasa-basa na ako doon na Genesis chapter 1 verse 26 to 27 na God created man in His own image. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya special ang pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya kinakailangan mabago yung ating isipan. Hindi tayo nilikha ng Diyos para tayo maghirap. Pero minsan na, tulad na sinabi, dumarating tayo doon sa mundo ng kawalan para maintindihan natin yung blessing, yung strength, yung power ng Panginoon na dumarating sa ating buhay. Yun ang sinasabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Maintindihan nyo lang yung Philippians 4:13. Kung maunawa nyo yung context nun, yung nilalaman ng kabuuan ng Philippians 4:13 sa Tagalog, magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na siya nagpapalakas sa akin. Yun ang kadalasang binabasa natin. Pero kung babasahin natin yung context, binanggit niya Pastor Pablo kasi naranasan niya Pastor Pablo sa kanyang buhay na minsan ang sarap-sarap ng kanyang kinakain. Pero dumating sa buhay niya na minsan wala siyang makain. Minsan naranasan niya sa buhay niya na matulog sa isang napakagandang hotel. Pero dumating sa buhay niya na minsan natulog siya sa daan. Nung binanggit niya Pastor Pablo, pagdating sa 30, sabi niya, lahat ng ito ay magagawa ko dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin na mga problema dumating sa atin, masama man o mabuti, naunawa natin. Naintindihan niyo ba ito? Naalala ko yung kwento, matagal ko ng kwento ito, pero gusto ko maintindihan maraming kwento kung bakit masama at mabuti. Diyos lang nakakaalam. Kasi si Lord lang naman eh. Pero isang lalaki, napakaganda ng kanyang bahay. Tapos nung maganda yung bahay niya ngayon, at tumingin siya sa kanyang kapaligiran, nakita niya isang maliit na kubo, doon sa kanyang kabilang bakuran niya. Sabi niya, pumakit tuloy yung bahay ko dahil dito sa kubo ito. Kinakailangan mabili ko yung lupang ito, mapalis yung kubo mo para gumanda yung aking bahay. Kaya ginawa niya, bumaba siya, pumunta siya doon sa kubo, at pagpunta niya sa kubo, mayroon isang mama kumakain na kanin at saka tuyo, mantika ang kanyang ulam. Toyo at mantika, hindi ba? Hindi tuyo. Toyo at mantika. Yun ang ulam niya. Tapos nung pumasok yung mama mayaman, nakita niya ngayon, nananalangin yung mama na nandun sa kubo. At narinig niya kanyang panalangin. Sabi niya, Panginoon, salamat po sa pagpapalang ito na binigay mo po sa akin. Nawa po magbigay ko ng kalakasan sa pangalan ni Jesus. Duminat yung mama. Sabi ng mama mayaman, bihira ka, sabi niya, ako mo magpasalamat. Ang ulam mo, toyo at mantika. Samantalang ako, hindi naman ako nagpapasalamat. Grabe yung ulam ko. May lechon, may sumpo, may fried chicken. Masarap ang ulam ko. Hindi ako nagpapasalamat sa Diyos. Sabi ng mama, na mahirap, masama man o mabuti, Diyos lang ang nakakaalam. Sabi niya, kaya wala ko na rito para bilhin yung lupa mo. Hindi ko binibenta yung lupa. Kung ito man po ay maaalis sa akin, ibibigay ko po doon sa simbahan namin. So, nainis yung mama. Bumalik. Etong mamang ito na mahirap, meron isang lalaki na anak. Tapos may alaga silang kabayo. Tapos, itong anak ng ito ay sumakay sa kabayo. Then na sumakay sa kabayo na tigdig, bumagsak yung anak, napila yung anak. Mapila, naging pilang doon. Tapos, bumaba yung mayaman. Sabi niya, nabalitaan ko yung anak mo, nalaglag sa kabayo. Nalaglag sa kabayo. At napila. Kawawa naman ang anak ko. Sabi ng mama,
masama man o mabuti. Diyos lang ang